Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Gusto kong mag-share, gusto kong gawin ito weekly. So, ito yung first na gagawin natin to, Bible study. Dito sa Mateo chapter 13, may tinatawag dito na parable of the sower. So, may apat na klase ng ah, sower. So, dun sa una, dun sa chapter 13 ng verse 3, sabi dito, nung nagsasalita si Jesus sa verse 3, sabi niya, at pinagsalita niya sila ng maraming talinhaga sa mga bagay na sinasabi. Narito ang nag-asik ay yumaon upang magasik. At sa pag-asik niya ay nahungahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan. At dumating ang mga ibon at kinain nila. So yung unang naitanim sa tabi ng daan. Yung pangalawa sa verse 5. At ang mga iba ay nangahulog sa mga batuhan na do'y walang sapat na lupa at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. Yung pangalawa na itanim sa batuhan. Yung pangatlo, at pagsikat ng araw ay nangaginitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. So verse 7, at ang mga iba ay nangahulog sa mga dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. At ang mga iba ay nangahulog sa mabuting lupa, yung pangapat, at nangagbunga ang ilay tig 100 at ang ilay tig 60 at ang ilay tig 30 at ang may pakinig ay makinig. So ito yung talinghaga na gusto niyang ipaliwanag sa mga tagapakinig niya nung nandun siya, no? So hindi nila maintindihan to nung sinasabi ni Kristo. Ano ba yung naitanim dun sa tabi ng daan, sa batuhan, sa dawagan at sa mabuting lupa? So dun sa verse 18 ng chapter 30 ng Mateo, sabi niya dun, pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa nag-aasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito hindi niya napag-uunawa ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nasik sa kanyang puso. Ito yung nasik sa tabi ng daan. So ito pala yun, yung natamnan ng salita ng Diyos o nakarinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi ito napag-unawa, kaya hindi niya ito na sa puso. Doon sa pangalawa naman, at ang nagasik sa mga batuhan ay yung nakikinig ng salita at pagdakay tinanggap ito ng buong galak. Ngayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi isang daling tumatagal at pagdating ng kapigatian o pag-uusig dahil sa salita ay pagdakay natitisod siya. So doon naman sa pangalawa, yung itanim sa batuhan, yung mga nakakinig ng salita ng Diyos, tinanggap naman ang mga ito, ngunit hindi nga ito buong pusong tinanggap, ibig sabihin hindi siya nag-ugat, sabi niya, no? Wala talagang matibay na pananampalataya, walang pundasyon yung pananampalataya. Kaya nung tumagal, nung dumating yung mga kapigatian, pag-uusig sa kanya, or pagsubok sa pananampalataya niya, so natitisod siya, hindi nagpatuloy. Ito naman yung pangatlo. At ang nagagasig sa mga dawagan, o sa mga tinikan, ay yung dumarinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sang libutan at ang daya ng makayamanan ay siyang uminis sa salita at iyo'y naging walang bunga. So yung pangatlo naman, yung naitanim sa dawagan o dun sa mga matinik, sabi niya dito, katulad nito yung mga nakarinig naman ng salita, tinanggap naman yung salita, okay? Ngunit, dahil sa mga, sabi niya dito, daya ng kayamanan o ng mga bagay dito sa mundo, na kung saan ay mas lalong nakoveran siya ng mga pleasures, kagustuhan ng laman, kagustuhan ng katawan, at mas nangingibabaw tuloy itong mga to, so hindi na nagpatuloy yung pananampalataya niya. Okay. Yung pangapat naman, at ang nagasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakakaunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ilay tig 100, ang ilay tig 60 at ang ilay tig 30. So napakaliwanag mga kapatid, dito sa parable of sower, yung apat na klase ng nasik, na kung saan yung tabi ng daan, nakinig pero walang pananampalataya. Yung naitanim naman sa batuhan, nakinig, may pananampalataya pero walang pundasyon yung kanyang pananampalataya. Yung pangatlo naman, yung tanim sa dawagan, yung nakinig, nanampalataya, ngunit dahil sa dami ng mga bagay na nakakasira sa pananampalataya o bilang isang Kristiyano, ay mas naging babaw yung makagustuhan ng laman. Kaya hindi siya nakapagpatuloy. Samantala, yung pang-apat naman, ito yung mabuting Kristiyano sa mabuting lupa, na itanim siya ng mabuti, ibig sabihin nakarinig ng salita, naniwala ng palataya, at nagpatuloy sa paglilingkod, sinunod yung kagustuhan ng Diyos. Kaya ito ngayon, yung sinasabi niya na nagkaroon ng bunga. Nagsabihin nito, pag tayo may pananampalataya sa Diyos, nagbubunga tayo spiritual.
So yun lamang may bahagi ko sa gabi ito at muli maraming salamat.